Hi friends, I'm Renz and welcome to Catch Reality Season 2, where we go deeper with our deepest secrets, embrace ourselves, own our stories, and make a healthy conversation about it. Ayan, so it's episode 7 friends. Nagulat ba kayo na we have an episode today, Thursday? Ako din nagulat. Joke lang. Pero I'm planning na tapusin yung season na to until matapos yung June. We have 3 topics left for this season. I just really want to sum it up before this June end. I'll tell you more reasons why I want to do that on the last episode. So, stay tuned. And thank you sa mga nanonood until now. I mean, sa mga sumusuporta sa akin. Some of you I know friends ko, and some of you na as in dumaan lang sa feed nyo yung content ko. Kaya thankful ako na nanonood kayo, nakikinig kayo ng mga stories ko. And thankful din ako na may mga ilan kasi na nag-respond to me na maganda. I mean, I'm very thankful na yung purpose ko on why I'm doing this is nagta-translate talaga kung paano ko ikwento yung mga stories ko. And napapasalamat nga ako kasi nga maganda yung mga feedback nyo. Kung mapapansin nyo, we're in a different angle. But we're still here. Pero ibang angulo lang. I'm just trying a different angle. Kung mas okay ba siya sa camera, kung okay ba yung mas maging okay ba yung lighting. Yan. Hopefully, mas okay siya ngayon. Okay, so bunot na tayo. But before that pala, I have here my homemade dirty matcha latte. Talagang fini-feature mo yung mga. Kasi nga, as a coffee lover, ayan, mahalaga na may kape tayo. Okay, happy Thursday everyone. So, bunot na tayo. Tatlo na lang to. Actually, 4 pa yung remaining episode. Pero yung last topic is reserved ko talaga for the last episode. So, sana mapanood nyo yan. Bunot na tayo. Toot! May nagsabi pala sa akin lately na di daw siya naniniwala na itong bunot-bunot na to. Sabi niya parang pre-chosen. Parang napili ko na siya, ganun. Pero to be honest, totoo talaga na bumubunot ako. And naka-set up or naka-ready na yung per topic. For example, nabunot ko tong topic na to. So, naka-ready na yung mga spiel or parang key points para hindi ako ma-lose on the way. Pero lahat naman na sinasabi ko ngayon ay hindi siya totally scripted. Kumbaga, yun nga, may key points lang din. Doon ako magbe-base. Pero totoo to na bumubunot ako at hindi ko talaga alam yung topic kung ano yung pag-uusapan for a certain episode. So, like this one. Pero 3 na lang naman to. So, aware naman ako dun sa 3. Pero tingnan natin kung anong pag-uusapan natin today, Thursday. Nakinig nyo ba yun? Kasi yung mga manggay, bumabagsak pa eh. So, for our topic today, it's... Oh! Okay. Ay, madami akong nasulat dito kanina. Our topic for today, and this is also one of the topics that I really want to talk about. Kasi medyo sabihin na natin na marami akong napagdaanan in this kind of scenario. Our topic for today is extra service scam. Extra service scam. Before we start on this topic, so yun nga, thank you ulit sa mga nanonood at sumusuporta. And sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe and continue to support me. Yan. So, our topic for today is extra service scam. Actually, this is one of the topic na very sensitive for me. And somehow, actually, I've come to think of it kung isasama ko ba siya. Pero I know this is something that is so relevant for me to discuss and to talk about, especially with you in this type of content. By the way, before ulit ako mag-start, I hope na this video or this topic will not trigger you or will make you more curious about it. And I hope after this video, may matutunan kayo. And madami kayong ma-realize after. Okay? So, where, when, and how did that happen? So, actually, I won't tell a specific scenario. Pero, I will just tell things in general. Kasi nga, aminin ko naman na marami akong experience in this kind of setting. Pero
Yeah, nag-start ako here, nag-start ko 'tong ma-experience or mag-engage into this era, nung nasa Makati pa ako. Just for the context 'no, kasi baka siguro sa mga nakakapanood na ng mga past, videos ko, um, I would like to tell na may iba't iba kasi akong era, eh, during my exploration stage. Parang may era ako na puro hookups with gays na through G-app talaga. May era din ako na organic encounters. May era ako na ito, ES, ganyan. Or sa mga straight, ganyan. And yun nga, may era din ako na pinipigilan ko na or kinokontrol ko na yung sarili ko. Alam mo yun, yung ganun. So yun nga, ito nangyari to nung nasa Makati pa ako, dun siya nag-start. Yan. And nung first time ko siyang na-try actually, if I'm not mistaken, if I remember it correctly, it's because of the app din sa G-app. Parang may mga 'di ba sa mga alam naman natin na spa na mga gano'n na nag-o-offer ng mga ganyang ES. Sabihin na natin parang may mga terms sila na parang mga sketchy spa or for layman's term, it's spa hall, 'di ba? Mga gano'n. Actually, naghahanap sila ng client sa mga app, sa mga Grindr or sa mga Telegram or other groups or socials like X, gano'n. So yun, doon sila naghahanap. And since nga I'm in that era or that time, I'm engaging or I'm frequently using the Grindr or the G app, ganyan. Doon ako first naka-try, ganyan. Siguro that time kasi I have resources, tapos although without knowing kung ano yung ma-experience ko doon, pero yun nga, nag-engage ako. And at the same time, habang sinusulat ko tong topic na to, na-realize ko din na hindi kasi ako nagpapamassage before. For the context na, kasi I don't have this knowledge or understanding of taking care of my health and wellness. Kasi diba, yung pagpapamassage naman, it's advisable naman talaga ng mga like health experts, diba, doctors na once in a while, diba, dapat na tayo magpamassage as far as I know. And pero that time kasi wala akong ganung knowledge or awareness about taking care of my health and wellness. Usually ano lang, exercise ka, tapos skincare, mga ganun-ganun lang. Doon ako mas engage, alam mo yon. So, bakit ba ganito yung topic? Ito yung title, Extra Service Scam. I will not speak for everyone or every, what do you call this? Every therapist or spa, whether anong spa man yan, I will not speak for everyone. Pero based lang din talaga sa mga na-experience ko na somehow na-feel ko na na-scam ako. Gets? So, ayun. Kaya ko siya sinabi na scam kasi in my multiple experience sa mga ganong bagay, parang na-aware na ako kung ano yung scam sa hindi. Alam ko na kung ano yung mga galawan. Fast forward, may mga times kasi na yes, you genuinely just want to, magpamassage, ganun. And take note pala, kung time na pamassage na ako, mas prefer ko talaga lalaki kasi nga, may na-experience ako babae, pero yung nagpapa-hard ako ng pressure, ang sakit, parang instead na parang basta yung the way nila iput yung pressure, mas medyo nasasaktan ako, ganyan. Tapos tumating sa point na nagkakapasa ako, ganun. Pero pag lalaki kasi, diba, physically talaga strong. I mean, in terms of the physique, ganyan. So, hindi nila need to put too much pressure para lang makuha nila yung hard na pressure, ganun. Gets nyo ba yun? Sa mga nagpapamassage, alam nyo ba yun? Gets nyo ba yun? So, yun. So, kaya ko siya nasasabing scam kasi they will make you feel na they are broke. Alam mo yan, na they really need money. Ganyan, parang, ito natatawa kasi ito yung usual na linyahan na parang, papagawa ko yung motor ko, gano'n, kasi kailangan, gano'n. Or some of them naman, mostly kasi yung mga na-experience ko straight talaga, straight guys. Tapos, most of them naman, sasabihin nila na panggatas ng anak, yung mga gano'n. So, I hope sinasabi ko to in a way na hindi ako nakakasakit ng feelings ng ibang tao or whatsoever. Mamaya we'll tackle more about it, no. Pero yun nga, they will make you feel that they are broke and get your attention
para mas maging compassionate ka sa kanila. Especially if you're the type of person na, you have these resources, tapos parang you're willing to help them, ganon. Minsan, alam na nila eh. I'm confident enough na there were times talaga na intentional yun. Kasi, siguro, hindi pa to part ng gantong topic. Hindi pa to part D. Hindi. Mayroon pa akong ibang topic na madidiscuss ko to. Pero, I became an ambassador kasi ng isang spa talaga. As in, maayos na spa, ganyan. Well-established na spa, ganun. And na-encounter, nakakausap ko yung mga therapist. So, may mga therapist ako talaga nakakausap. And yun nga, nalalaman ko din yung yung galawan nila, ano yung conversations nila. Parang, I tend to be involved sa conversations ng mga mismong therapist. So, I'm pretty much sure, confident naman ako sa sinasabi ko. So, there were times talaga na they're very intentional. Hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi nila, pero, yun nga, intentional yun para ma-feel nung client na ganun yung pinagdadaanan nila. Alam mo yun. And somehow, mafe-feel mo yung compassion or yung sabihin na natin na maaawa ka talaga, mahahabag ka, ganun. Pero somehow then, it will put you in the place na nako-caught off guard ka na. Na parang, alam mo yun, yung ganun, di ko ma-explain totally, pero yung feeling na, since nga parang narinig mo na yung ganung story, parang may feeling ka na parang gusto mong tulungan. Pero alam mo naman, parang nagda-doubt ka pa din kung tutulungan mo or hindi. Pero na-caught off guard ka na sa ganung scenario, diba? So, what is in my headspace that time? Actually, after that certain experience, after ko sabihin natin mas scam, hindi ko pa pala ata nasasabi, no? Kung bakit ko na-feel na nasa scam ako. Sige, before ko sagutin to, parang ako na-feel na scam kasi may mga experience ako na, may mga times na, alam mo yun, napag-usapan na namin, ito yung bayad. Kasi gano'n naman yun diba? They will not do it for free. I know mayroon ding iba na ginagawa yun for free, gano'n. Pero most of the time, they will not do it for free. They consider it as, of course, a work na may certain na kayo na pag-usapan, pero after you did that, iba na yung rate. Lang may ad pala kasi po, magbabayad pa po ako sa boss ko, parang ganun, or dun sa mismong spa, iba pa po yung sa akin, iba po yung mga ganun. So, kaya ako nasasabi na scam siya. And yun nga, going back dun sa question, what is in my headspace that time? Actually, after those experiences nga na feel ko na na-scam ako, or siguro in Tagalog, parang nagulangan. Tama ba? Yun yung hirapan. Ayun nga, parang feeling ko na isahan ako, parang ganun. I'm super mad sa sarili ko, syempre. But it drives me to try more. Yun nga yun parang may mga several experience na ako na feeling ko nagulangan na ako, na isahan ako. Pero it still drives me to try more. Since meron ako, I have that resources para magbayad, ganyan. My eagerness to try another is still there. And I will explain it later. So, yun. Ayun yung story behind that na kaya ako nafe-feel na, kaya ako nasabi na it's a scam. Kasi may mga ilang therapists na they are not true to what they are saying. Yun nga, they will make you feel that they are broke. Una yun. Pangalawa, kung ano yung napag-usapan nyo sa una, iba na after nyo gawin yun, ganun. And siguro, I don't know, pero it's in a general context, parang it became a routine or culture nga na sa mga ganong spa, ganun yung atake nila talaga. Pero yun nga, sabi ko nga sa unang part ng video, I will not speak for everyone kasi may mga ilan naman na decent, talagang they really genuinely care for the client, ganyan. And kung hindi naman pumayag yung client, they will respect. Pero may iba lang din talaga ako na experience na talagang they will tease and entice you. Ayan, para mag-engage into having that extra service. And of course, additional income yun sa kanila. And malaki yung income na nakukuha nila doon. What this experience taught me, actually madami ako nalagay dito. Una, punta muna tayo dun sa side ng therapist. Hindi porket may good intention sila, kakagat ka na. So that's one. May ilan din naman talaga na you can really feel na they are genuine, na yun talaga yung pinagdadaanan nila. You know na, yun nga, kung iisipin mo, actually it's really difficult for them, especially
pag alam mo na nasabi nila sa'yo na meron silang asawa, may anak sila, but they're engaging into that kind of work kasi alam nila na yun yung parang mas convenient and easiest way to earn. Yun. So, pero yun nga, at the end of the day, hindi porket may good intentions sila is, yun nga, kakagat ka na. Pero, I will not also blame those guys naman na, or person in general na, kasi of course, I'm speaking for myself kasi I'm a bisexual or I'm a gay or in the queer community. Pero, alam ko din naman na may ilan din naman na straight guys or girls, diba, na nakaka-experience din ng ganito. So, it's for everyone. This story is not just within the community but for everyone talaga. So, yun nga, I'm not blaming naman or I'm not speaking also for those people na willing na, 'di ba, na tumulong. Diba? Meron din kasi namang experience na or stories na tumutulong sila without extra service na, 'di ba? Just for the sake na matulungan nila yung therapist, ganon. Pero yun nga, at the end of the day, hindi porket may good intention sila, is kakagat ka na. Yan. Pangalawa, money is money, work is work. So, why did I say this? Kasi, unang perspective, they're doing it for work and money talaga. And ako, I'm not romanticizing or advocating that sex work is work. I just really respect that. Pero what is my thoughts about it, they're just really doing it for work and for money. Kasi nga, like what I've mentioned, yun nga kasi yung easiest way para to earn for them, diba? And in that kind of aspect, dun ako somehow I'm thinking lang na sana may iba pang mas opportunity para mas kumita sila, 'di ba? Kasi yung iba naman sa na-experience ko, they're well-trained naman. Na mayroon silang kinuwang course, 'di ba? May mga ganun vocational course para maging physical therapist. Pero yun nga lang, parang they engage more than that. Like sa mag-offer na extra service kasi nga alam nila na mas malaki yung income doon. So, yun. And lastly, people working in that industry are very brave and strong. Ito gusto ko din to i-highlight kasi knowing nga na yung iba dito ay talagang straight guys, tapos may family, may anak pa, diba? And may na-experience ako na both sila mag-asawa is nag-work sa spa na therapist. So, diba, parang I won't speak for them, syempre, and di ko naman din talaga alam kung ano yung nasa headspace nila, bakit yun yung pinupursue nilang, let's say, sabihin natin career or work, diba? Pero, somehow, if you will think in a different angle, napaka-brave and strong nila na kinakaya nila yon, diba? Yung tipo na dapat itong private part ko or itong sexual activity na to is dapat binibigay ko lang dun sa asawa ko or what, or into someone na special sa kanila, whether it's their partner, girlfriend, boyfriend, diba? Pero because of the work and because of the income, diba, ginagawa nila yon. So kaya nasasabi ko din na they're brave, they are really brave and strong, diba? Kasi una, hindi naman sila makakapili talaga ng kliyente. Diba? Iba-iba yung kliyenteng nami-meet nila every night. Just imagine, diba? Every night, iba-iba. And itong mga clients na to, iba-iba din ng gusto. Kasi may mga clients, alam ko, nakakausap ko din kasi ibang therapist habang minamassage ako na may mga ilan silang experience na iba yung fetish, iba yung kinks, ganun na parang nagugulat sila na may ganito pala, ganito pala yun. Pero alam mo yun, ginagawa nila. Pero may mga spa din naman, especially yung mga well-established pa na hindi sila talaga pumapayag. Parang hanggang dito lang, may boundaries talaga. Believe ako sa mga ganun, na talagang hindi sila yung mga therapist mismo na hindi nagpapahulog sa additional payment. Kasi for sure, may mga nag-o-offer dyan. Meron din naman nag-o-offer. Hindi lang yung therapist yung nag-o-offer. Yung kliyente din mismo. Diba? Especially, kapag aggressive talaga yung kliyente. So, kaya masasabi ko doon, they are very brave. Pero hindi ko naman rin-romanticize everything naman. Diba? So, it still depends on you, depends on your values, ganyan. So, pero yun lang, I just really want to say na they are brave and strong.
Ayun. Ito naman, since nabanggit ko na yung lesson in, in the perspective of the therapist or sa kanila mismo, sa kanila, ano naman yung lesson talaga personally na-discover ko sa sarili ko in years, I would say years of engaging myself into this exploration era, sa gantong era ko. I found out and confirmed to myself that my receiving in terms of love language is physical touch. Pero just to clarify, I've never felt any romantic feelings toward those straight guys. Never talaga. And but the idea of having someone physically close to you, someone you know is more dominant than you, or than me, sparks a strong sense of interest and desire in me. Kaya over time, that feeling became so intense that I find myself overwhelmed by longing for it. So, sobrang important nitong realization na to sa akin. Kasi, na-realize ko nga na ang gusto ko talagang nare-receive in terms of intimacy is physical touch. I mean, hindi ko kasi love language yung physical touch eh. And when the time na nag-immerse ako sa gantong mga activities, na-feel ko na meron palang kaya na gawin yun sa akin. Pero of course, with the context na babayaran ko sila, alam mo yun, nagbabayad ako, tapos hindi naman yun romantically talaga, 'di ba, na engagement. Yan. Pero never to be honest, never ako nagkagusto sa kanila or never akong nagkaroon ng interest na ano ko kaya to, gawing parang ako yung sponsor niyo. Parang gano'n. Never din talaga, never. So, hanggang doon lang. Pero yun nga, yung parang, since nga na-experience ko siya several times, parang nandun yung feeling na I really want to engage to something to someone na kayang magbigay sa akin ng ganung feeling na hinahanap ko, yung dominant sa akin. Siyempre mga straight guys yan, so parang dominant sa akin, tapos yun nga parang they can really be like physically attached sa akin, parang ganun. Siyempre, pero for the context or for the consequence na may bayad nga lang, ganun. So I long for it. And that made me realize kung ano yung hinahanap ko sa isang partner. So someone that is dominant than me, kasi alam ko sa sarili ko dominant talaga ako eh. And can be physically attached sa akin. A manly figure in general. For the longest time, sa iba't ibang tao ko siya hinahanap to the point that I need to pay someone just to get what I want. So, ayun. Doon ko din talaga na-realize na ito pala talaga yung hinahanap ko sa isang partner, yung dominant sa akin. And can be, physically attached sa akin. Kumbaga, a manly figure. Ayun. And I need to remind myself na sa susunod na makikipagrelasyon ako, somehow, sana ma-check niya yung box na yon. Pero of course, we'll never know, diba? As time goes by, kung ano man yung maging status ko na that time, ano na yung nasa headspace ko that time, it might change, diba? Kung sino yung bigay sa akin ni Lord, diba? Is that someone na magbibring na naman to another lesson or someone na talagang makakasama ko na for the longest time? Alam mo yun? Pero yun nga, parang doon ko na figure out na mas drawn or mas nagiging attached ako sa tao na mas manly or mas, yun nga, may manly figure. Ayun. Yung parang ako yung small spoon. Lagi ko ito sasabi, parang sa mga naging ex ko din recently na parang ako yung small spoon and gusto ko yun. Kasi nga alam ko sa sarili ko dominant ako. Alam ko na vocal ako sa gusto kong mangyari sa relasyon. And I want someone that can, not totally control me, pero can listen and can, drive me sa relasyon. Ganon. And I know may deeper reason to kung bakit I'm like this or why I became like this. But I don't want to dig in too much kasi it's more on like psychological na kasi. So I don't want to misrepresent or ayoko magkamali sa mga terms, baka iba yung masabi ko, so whatsoever. So yeah. So ayun, yun yung mga realizations and learnings ko from this experience. Ngayon na lately, syempre na-realize ko na rin and kailangan ko siyang i-acknowledge. Kaya nga ginagawa ko tong content na to eh. Para habang binabalikan ko siya, kailangan ko i-remind yung sarili ko na ito yun. Bakit mo to ginawa? Bakit mo to pinagdaanan? Kasi nga ito yun. And I need to apply it in the future or in the present. So if you could go back
would you make the same decision? Why or why not? Of course not. Kasi one big factor is yung money. Actually, yun, nasasabi ko na to sa mga friends or sa mga significant persons sa akin na dito talaga naubos yung pera ko. I mean, I have a lot of resources na sana to invest to a more valuable things like sana may sasakyan na ako ngayon, sana may condo na ako ngayon, sana alam mo yun, iba na yung status ko ngayon. Pero since nga nag-engage ako into this kind of activities, doon talaga naubos yung, I mean, hindi naman naubos, pero doon napunta yung kinita ko. Ayun. And of course, naka-apekto siya sa akin mentally, sa relationship, naka-apekto siya sa akin emotionally, ganun. Pero I'm still from those, I could say na bad experiences, yung mga scams na yon, gusto ko pa din hugutan ng learning eh. Gusto ko pa din siyang tingnan in a different angle. Ano ba yung dapat ko matutunan dito? Ba't ko ba ito napagdaanan? Bakit hinayaan ni Lord na ma-experience ko siya? I'm not blaming Lord. I mean, di ko biniblame si Lord. Pero alam kong naging decision ko siya and nagpahulog talaga ako. Naging mahina ako that time. Kaya parang ngayon, tinitingnan, ano ba yung learnings na gustong sabihin sa akin ni Lord dito? And alam ko din na hindi niya yung kagustuhan. Pero since it happened already, gusto kong tingnan yung positive side. Ano yung dapat kong hugutan? Ano yung mahugot ko dito na learnings para magamit ko siya or ma-apply ko siya sa buhay ko ngayon. And how am I right now? Kamusta na ba ako ngayon? I'm proudly saying na kaya ko nang i-control yung sarili ko. So, mas aware na ako sa status ko ngayon and what I've been through. So, kaya ko nang pigilan yung sarili ko sa mga gantong bagay. So, actually, madami namang temptation kahit dito sa Antipolo. Ayan, madami pa rin naman. Mapapaisip pa rin ako kasi I can also invite kasi diba may mga home service, ganyan. Pero, hindi ako niti-trigger. I mean, kahit may triggers, pero hindi ko na siya ginagawa. I mean, hindi na ako nag-engage or wala na yung feeling na eagerness na ma-experience yung ganong bagay. And I'm very thankful. And hindi siya madali. I mean, hindi siya agad-agad ko siyang naramdaman. It takes time talaga. And effort din sa akin, syempre. Kung paano ko siya na-feel. Or paano ako humantong sa ganito na kahit may pera ako. Kasi dati kahit wala talaga akong pera, kahit alam mo yung kahit 2K, 1K na lang yung laman ng bangko ko, parang sige, gagastusin ko na to para dun. Alam mo yun, yung ganong feeling. Ang gagawa pa ako ng paraan. So parang sobrang negative yung naging niya sa akin, effect nun sa akin. And like what I've mentioned, I will not speak for everyone, for those na nag-engage pa din sa gantong type of activities. Pero yun nga, sa akin, hindi siya talaga naging maganda. Hindi maganda yung effect nun sa akin. So yun, grabe, ang dami ko nasabi ngayong episode. Pili ko ang haba nito. So, di ko na papatagalin yung outro, pero thank you kung nandito ka pa dito ka pa din sa part ng video na to. Hopefully, madami ka natutunan. And if you're a person na nag-engage pa din sa ganito, pag-isipan mabuti kung may maganda ba siyang nadudulot sa'yo or wala. So, yun lang. And hopefully, samahan niyo ako hanggang dulo, hanggang sa matapos tong season na to. So, still, I'm Renz. This is Catch Reality. And thank you for listening and watching. See you on the next episode. See you tomorrow. Bye! Ayun. Grabe, ang dami ko natutunan. Ay, dami ko nasabi. And na-amaze ako kasi yung mga learnings and yung mga realizations ko. Oo nga, no, ganun nga talaga. Kaya pala ako ganito ngayon kasi ganun nga talaga. Yeah. Check. Ayun.